Isa ka bang OFW? Ilang taong ka na bang nakikipagsapalaran sa ibang bansa? Nawawalan ka na ba ng pag-asa? O napanghihinaan ka na ba ng loob? Tara, panoorin mo to at bibigyan kita ng dahilan para hindi sumuko at patuloy na lumaban sa buhay. Buong puso ko pong ibabahagi sa inyo ang nakaka-inspire na kwento ng aking pinsan na si Lai Bendanya. Isa po siyang OFW sa Taiwan for almost 14 years. Pagod, pawis at dugo ang pinuhunan niya para matupad yung kanyang mga pangarap para sa kanyang mga magulang at sa kanyang anak. Noong nakaraang June 2023, pinakisuyuan ako ng aking pinsan na kung pwede raw ako ang mag-check out ng mga items or products sa Shopee na gamit sa bahay. Buong akala ko ay o-orderin ko lang, pero lingid sa aking kaalaman na may plano pala siya. Isang plano na talagang nagdulot ng saya sa kanyang pamilya. Kinutsaba niya ako na ipaprank namin ang kanyang mama na si Mamay Chod. So para mas lubos ninyong maunawaan kung paano namin ginawa yung planong yun, panoorin niyo po ito. Hello, May. Hello! Kumusta po? Mag-beauty pa, nag-busot ang buhok. Kamo nga po kumustahin ko kasi kalalabas niya lang sa ospital. Kumusta na si Albert? Ito po, nagpapalakas po. Hey, Ma, dyan po kami sa Pizza 3. Okay lang. Madalaw po, tsaka pag-abot ni po kasoon, Ma. Nabigla kami ta. Grabe sila nag-abot na parcel. Para sa inyo? Dahil po, May, para sa imo. Para sa ko? Iyo po. Hindi mo na ko kinurder. At ano tala nita, sa imo nakapangaran, pero digdi ang address ako. Digdi. Kung paano ka mahilantaan? Kasi sa lahat na ako mabayad. Kaya tayo ko madalang na may package ako. Saan daw inihali? Ang pangaran sa imo, pero ang address digdi. Oo. Sama ang naka-receive. Kamalangan, iwaraman kami. Kaya pala may siging apod sa ko, kung nasa hospital kami. Hindi ba dapat may bayaran yan? Ang sabi daw po kang rider, aapodan ko na lang da siya kung na rin kami makaulit digde. Ta, garibiyuan po ining babayadan. Aba, makakaiba din ako niyan. Dahil ako pangamuloy din niya. Sabi ni Ma, grabe pala si Chud na order na tatadig di binagsak. Magaling. O sige, hintayin ko na ng pagpunta nyo kasi hindi tayo makakaliwan na ganyan. Sige po, May. Akatingin pa ako niyan. Relax lang. Sige tabi, Ma. Yung man lang po. Kumusta na lang po dyan. O sige. Sige po. Okay lang naman kasi nagulat ako. Ayun po, May. O magaling din si Albert. Ayun po. Uni po. Nakaano. Ayan. Ano kayang mga iyan? Hindi naman wala naman ako yung order. Maliban na lang kung may boyfriend na akong nagpadatas ako. Yun lang. Baka may afam ka. Nasupunta ko ang bayaran. Halay! Oh. Baka may afam ka. Sige, napanan kung ano. Sige, May. Sige po. Bye-bye. Okay, bye-bye. Sige po. Ingat Bye-bye kayo. po. Okay po. Ano dawan? Ayan, Teo. So, ano mo? Mga parcel. Ito sa trunk. Tsaka meron pa dito sa loob. Ayan. Paano na kami ma-evacuate? Ayan. Ano na yun eh, first hanggang last batch. Pero may mga papaabot pang last batch. O, paduman na kami. Ayan. Andito na po kami ngayon sa bahay ni Tita. So, mamaya kakatukin namin siya. Tingnan natin kung maya plan siya o hindi. Tingnan natin kung ano magiging reaction ni Tita. So, ayan yung aming mga ano. Nasa likod pa yung iba. So, let's go! It's prank time! Bye-bye! Ako. Adam di ano. Tia, bless po. Ayan po si Mai. Sitas. Hey! Tanghalin ka pa. Ay, ano alam mo ka? Pahali, baga pahali ka mo. Oo.
May po nga ni. Mabilis na nga likot ako. May may mga parcel ka dyan. Parcel. Opo. Sanali. At akang pag may nga, di ba so, hali kami sa ospital. May nag-arabot duman na parcel. Oh. Grabe hon. Ma 40,000. Kada po magbayad, sabi ni Ate Lai. Ha? Kay Ate Lai pala ito gabos. Hali. Tapos ako mabayan? Oh. May pinadala na ba siya? Sa Indo. Ay, di, wow. Oh. Hay na si Kai, ipabarabaan na ito. Ay, grabe. Kay sir, baba ka muna. Jesus Maria. At grabe hon. Una. Sa likod. Ah. Yan may grabe hon bagaan. Diyan. Layo. Pero suwali sa bahay. Una ka kan. Tamang ba, no? Eh, Oh. pagod kang grabe ang bayadan mo. Ay, litche. Una ako, may bill pa rin akong kano. Pinadalan ako. Yung pala, pinadalan ako. Bayadan? Yan, ito po yung mga parcel. 50K. Nako. Okay lang ako magbayad. Basta may padala siya. Asa na daw po may andyan na sa rider. Masingil na. Ayan, ang daming parcel. Padigdihon mo lang siya. Ayan, nandito na po kami sa bahay ni Tita and successful po ang aming prank. So it's a prank na si Tita magbabayad ng lahat ng toy. 40,000? So babalik ulit kami dito sa bahay nila Tita para sa unboxing time. So ayan, thank you so much. Okay, hi everyone. Good afternoon. So live po tayo ngayon para sa unboxing ng mga parcel ng aking cousin. Okay, shout out sa aking pinsan, si Ate Lai Bendanya. And do other... Abobots. Ayan, yung kalat. Ate. Ayan. Ganito pala pag online seller ka. Dakulaan. Kay Jan Kaiser. Ayun, ang cute. 3. future.
ano masasabi mo sa parcel na pinadala ni mama mo, lalong-lalo na yung mga regalo para sa'yo? Tapos lahat, nagpapasalamat po kay mama na ito na nga po yung mga regalo na binili niyo po sa akin. Tanggap ko na po. And sana po, mag-ingat ka parati dyan, ma. Akala ko po, nung una, hindi nakalimutan mo na ako. Pero yung pala, yan, na-surprise pala ako. Kaya, I'm so thankful po na ito na nga po, natanggap ko na po yung simpleng wish ko na kahit damit na po, ayun na, natanggap ko na po. Maraming salamat, ma. Ingat ka rin palagi dyan and I love you. Oh my gosh! Sobrang na-amaze talaga ako, Lai. Sa unexpected deliveries mo. Isang tambak nga naman. Hindi ko lang alam pa kung anong mga laman noon kasi ayaw ko munang buksan. Siguro, the next few days, baka buksan ko na yan. Sobrang gulat ko. At saka, parang nabigla ako na yung palang deliveries na yun, babayaran ko daw. Oh my gosh! Mabuti nga, nakahinga-hinga ako kasi yung pala, it's a prank na ako pang magbabayad. Pero marami talaga na deliveries na hindi ko alam kung mga ano-ano talaga yun. Abangan na lang natin kung ano ang mga laman yan. Nakakabigla talaga. Hindi ko alam kung saan ko na yan ilalagay. Anyway, Lai, thank you very much for that surprise. Sana you're always in good health. No more hatred. Basta dapat okay ka lang din dyan sa trabaho mo. Alam kong mahirap. Pero prayers na lang ang lagi kong inaalay sa iyo na kahit mabigat ang trabaho mo dyan, tutulungan ka ni Lord na mapagaan. Always remember na God is good all the time. Huwag mo rin pababayaan ang sarili mo dyan kasi malayo ka sa amin. Basta sana lagi tayong masaya. Because life is too short. Basta happy talaga ako sa surprise mong iyon na hindi ko expected na ganong karami. Tears of joy, Lai. Always keep safe and healthy. Wish ko rin na makapagtrabaho ka pa dyan ng mahaba na panahon para medyo makapag-ipon-ipon ka for your future with your son. Alam mo naman, talaga, lungkot din ako dito na siyempre matagal ka nang nandyan. Pero basta, keep fighting, praying all the times. At saka pinipray ko rin si Ama na to give her long healthy life. Para medyo magkaroon ka pa ng trabaho dyan. Basta ingat-ingat lang. Hindi ka man natachat lagi. Hindi ko rin nasasabi in person na I love you. Pero at this time, basta isipin mo na mahal ka namin dito. Yung mga konting mga lapses, pagkukulang namin, hope na mapagpasensyahan mo rin. Basta hangad ko lang na maligaya ka in the future. Kasi kaming magulang mo, kung sa araw, yun bang pasansit na. Pero still, hinahangad ko na magiman lang na stable kayo pagdating ng oras. Habang kami dito, ni Tiyo man dito pa. Kaya I do hope na
kung sakaling kami man, tawagin na ni Lord kasi hindi talaga natin alam. At least, tapos na yung anak mo, si Jan Kaiser. And ikaw din, nagkakaedad na. Hope na maayos na rin ang buhay mo. Sige, miss you much. Ingat ka lagi. God bless you always. This is not goodbye. Thank you very much sa surprise and Frank. Maraming salamat. Labis akong nagpapasalamat mga kasabwat mo Lai to make this happen na si Ba and Albert Biason. Maraming salamat sa inyong dalawa sa pagtsatsaga, cooperation na mangyari itong ganitong surprise with me and at the same time Frank for me. Thank you so much. God bless. Nakikita niyo po ba itong inuupuan ko? Hindi po akin to. Sa pinsan ko po ito. Tara, room tour tayo. Ito po yung hagdan from ground floor to second floor na kung saan nandun po yung kanyang room. From the stairs, makikita po dito yung abstract painting sa wall ng kanyang room. So, punta muna tayo sa kanyang very cute na room. So, ayan, pagpasok, makikita yung kanyang bed. So, all white siya. Napakalinis tingnan. Very minimalist lang po yung kanyang napiling designs. So, ito po yung kanyang bed. Yung color ng kanyang wall ay light gray. Meron din pong abstract painting sa loob po ng kanyang room. Napakagandang tingnan. Napakaaliwalas. And then, andyan yung kanyang closet. Meron din pong electric fan. And then, yung kanyang cabinet na made of wood. And then, andyan din po yung Korean blinds na match din po sa paint ng kanyang room. Napaka-minimalist talaga. Sarap sa mata. Ito naman po yung kanyang vanity dresser with mirror. Yan. So, from her bedroom, punta naman po tayo sa kanyang very cute na living room or sala. So, ayan. So, makikita po dito yung color black na sofa. After sofa, eto po yung pinaka-bet na bet ko sa lahat. Kailan kaya ako magkakaroon nito? Di ko alam kung ano yung exact na tawag dito. Pero para sa akin, ito ay queen chair. Char. So, ayan. Napakaganda. Grabe, lakas makasosyal. Ayan naman yung Korean blinds. Again, abstract painting sa wall. Meron din pong carpet and mini drawer. So, ayan. So, tara. Punta naman tayo dito sa terrace. So, ang pintuan ay katabi lang po ng queen chair. And talagang napakasarap ditong tumambay. Kaya eto, andito yung mga pamangkin namin. Tumatambay dito, nag-uusap-usap. Di ko alam kung ano ba pinag-uusapan. Ayan, so bago ko makalimutan, gusto kong ipakita ito sa inyo na napaka-cute na tricolors na ceiling light. So sana na-inspire po ang lahat sa kwento ng aking pinakamamahal na pinsan. Maraming salamat po at naway pagpalain tayo ng poong may kapal.